Magandang umaga, Baitang Siyam. Magandang umaga rin po, ma'am. Noong nakaraang linggo ay nabigyan kayo o nabigyan tayo ng pagkakataong lumabas ng ating paaralan, tama ba? Yes po. Nabigyan kayo ng pagkakataong lumabas upang gawin ang isang proyekto para paglalimin pa ang inyong natutunan sa karapatan at tungkulin bilang isang mamimili. At ngayong araw ay paglalimin pa natin ang inyong mga naging karanasan, natutunan at mga aral na gusto ninyong ibahagi. Ito ang huling bahagi ng ating service learning. At kung matatandaan ninyo, ay may dalawa lamang tayong layunin. At ito ang panghuling layunin natin para sa ating paksa. Maaari mo bang basahin, Sherlyn? Layunin, nakapagbabahagi ng mga karanasan, natutunan at pagpapahalaga sa ginawang service learning. Yan, maraming salamat. Dahil dyan, magpapatuloy na tayo sa presentasyon ng inyong ginawang proyekto. Yan, mga karapatan at tungkulin bilang isang mamimili. Sino ang pangkat isa? Yan, sino naman ang pangkat dalawa? Yan, so ang unang pangkat ay gagawin na ang kanilang presentasyon. Ano ang naka-assign sa inyo? Brochure ko. Yan, sige, pumunta na sa unahan. Kahit isang representative lamang ay okay na. Or tatlo, isa hanggang tatlo. Good morning. Good morning. Ang amin pong ginawang proyekto ay isang brochure at ito po ay may pamagat na Wais ko, katagang nais. Wais ako, katagang nais ng mga mamimili. At dito po nakalagay kung ano ang ibig sabihin ng matalinong mamimili at sa kabilang side naman Ay mga salik na nakaka-apekto sa pagkonsumo. dito sa kabilang side, tips ay tips sa pamimili. Tips sa pamimili. At sa huling bahagi, merong ano ang pagkonsumo sa gitnang bahagi. At sino ang mga mahatalinong mamimili? At hindi naman sa kabila ay bakit mahalaga ang pag-unawa sa mga saling ng pagkonsumo? So, base po sa aming karanasan sa pagbibigay ng brochure, ay natutuwa po kami sa mga binigyan namin nito sapagkat napaka-cooperative po nila. At tinanggap po talaga nila ito, pinaliwanag po namin sa kanila at masaya po na ibahagi namin ang aming serbisyo bilang isang mag-aaral na natuto kami sa consumer education. Yun lamang po at maraming salamat. Yan, bigyan naman natin ang unang pangkat ng palakpakan. Sino ang magpe-presenta para sa pangalawang pangkat? O sige, Miss May Fabrero. Go, May! Ibang bakit? Yun na yung ako. Ay, wow! Ay, hindi sa photos kinuha. No. Classmate. So, ang una pong ginawa namin, nagkaroon po kami ng pag-post tungkol sa seminar na gagawin namin. So, yung mga kabataan po, or mga student po ng MC, Maynooth State University, ay nagdatingan po sa gymnasium para po umattend doon sa seminar na nangyayari. Nag-invite po kami ng speaker. In-invite po namin si Sir Plata. In-invite po namin si Sir Plata, kasama po dyan ang OSAP at in-invite din po namin si Sir Magkamit. At nag-invite din po kami ng isang consumer na kung saan ay si Simon. Si Simon de la Cruz po, i-invite po namin para i-discuss po sa amin kung ano po yung mga karapatan at tungkulin ng mga mamimili. So nagdatingan po yung mga estudyante ng mga first year student. So makikita po natin dito sa picture. Then pagkatapos po yun, hindi lang po kami nagbase dun sa seminar. Nagbigay din po kami ng mga brochure, katulad po nito. Nagbigay po kami ng mga brochure sa mga estudyante at para mabasa po nila yung brochure na ipinakita namin yung naglalaman po siya noon dun sa karapatan po. Maraming salamat, Ms. Fabrero. Bigyan naman natin siya.
journal. Na, Nana, sir. Magandang hapon po, magandang hapon po mga kamag-aral. Narito po ang aming ginawang journal sa aming pong ginawang seminar. Ang pangalan po ng aming gawain ay seminar tungkol sa matalinong pamimili. Ang maikling description, ang grupo ay nagsagawa ng isang seminar at nagbigay ng mga pamphlets at brochure tungkol sa karapatan at tungkulin ng mga mamimili sa mga first year college ng Marinduque State University sa Tansabak, Marinduque. Ang leader po ng aming grupo ay si Binibining May Sobrero at ang aming mga kasapi ay si Nadina Lynn Ricanya, ako po, si Ninya Loto, Marian Rose Ferreira, Pia Monciano, Jefferson Ligaros, Erling Dito, Jensen Junella, Mariela Francisco, at si Nicole Sibilla. Meron po kami isang layunin para sa seminar na ito at ito ang upang maliwanagan ang mga freshmen tungkol sa karapatan at tungkulin ng mga mamimili tungo sa matalinong pamimili. Ang petsa kung kailan namin isinagawa ang seminar ay noong May 25, 2024 sa MSC Gymnasium. Ang tagapamahalang miyembro po ng aming ginawang seminar ay si Binibining Macy Fabrero. Ang mga kinakailangan po namin gamit dito ay TV, projector, laptop, pamphlet, mic at sound system. At ang inaasahan kong makamit ng aming sinagawang seminar ay maunawaan ng mga freshmen ang mga karapatan at tungkulin ng mga mamimili. So ang proseso at hakbang po ng aming sinagawang seminar, una, paglabas ng announcement sa social media tungkol sa gagawing seminar. Pangalawa, paghahanda at preparasyon ng bawat committee sa kanilang tungkulin. Pangatlo, isinagawa na po namin ang seminar. Ika-apat, nagbigay ng mga pamphlet sa mga estudyante. At ika-lima, nagbigay ng pagkakataon para sa mga komento, katanungan at pagbabahagi ng mga karanasan. Sunod po ay ang mga programa at gawain. So sa ganap na 7 a.m. to 7:30, nagkaroon po muna kami ng saglitang pag-almusal. At ang tagapamahala po dito ay ang food committee. Sa oras naman na 7:30 a.m. to 8 a.m., nagkaroon kami ng pagbibigay ng mga notebook at ballpen na gagamitin ng mga estudyante para sa pagtatala ng mga notes sa isinagawang seminar. At ang tagapamahala naman ito ay ang program facilitators. Noong ika-8 hanggang ika-9 naman ng umaga, nagbahagi ng unang paksa ang Bidisas at sa oras naman ng 9 a.m. to 10 a.m. ay pagbabahagi naman ng ikalawang paksa na pinangunahan naman ng OSA. Next ay nagkaroon kami ng saglitang break time o para sa merienda noong 10 to 10:30 a.m. na pinamahalaan ulit ng food committee. Sunod naman ay nagbahagi na ng ikatlong paksa noong 10:30 a.m. to 12 p.m. ang CEO ng Taro Chips na si Simon De La Cruz. Next ay nag-lunch break naman kami ng 12 p.m. to 1 p.m. na ang tagapamahala ulit ay ang food committee. Noong 1 p.m. to 2 p.m. naman, nagkaroon na ng pagbabahagi ng ika-4 na paksa at nagkaroon na ng open forum noong 2 p.m. to 3:30 p.m. na pinamahalaan ng program facilitators at dito na nagkaroon ng pagkakataon para sa mga comments sa katanungan at pagbabahagi ng karanasan. Matapos ang open forum ay doon na rin natapos ang aming sinagawang seminar. para naman sa unang paksa, Good afternoon everyone. So, ang pangalan ng gawain namin ay Wise Ako, katagang Wise nais na mga mamimili. Ang grupo ay nagbigay ng mga brochure sa mga senior high school or sa mga iba't ibang bahagi dito sa Marinduque. So, ang leader namin ay si Babe Lim. Then, ang mga members namin ay si si Lisa, si Levi, si Tisha, at si Nicole. Tapos ang layunin nito ay para ma-educate at pag-send ng awareness sa mga kabataan, especially sa mga mamimili.
So, ang petsa ay noong May 26. So, ang tagapamahala ng miyembro ay lahat. So, mga pinakailangan ay brochure, printer, paper, at mga pamerienda pa. Tapos, mga inaasang muna kami maging aware sa mga karapatan at tungkulin bilang isang mamimili. So, ang proseso ay nagpusat-pusat muna kami nagkaroon ng pagpupulong, then brochure. Then, sa grupo namin ay may mga taga-Toreros, taga-Santa Cruz, taga-Mugpong, ay bawat bahay ay may nakasin na magbigay ng brochure. So, nagbigay na ng brochure, tapos sabay nabigay yung brochure, ay nagbigay ng mga maikling paliwanag sa nabigay ng brochure, then pinaliwanag yung consumer education. So, mga oras at gawain. So, nung May 26, simula umaga 8 hanggang 11, nagbigay kami ng brochure, then nag-lunch kami nung 12, then after ng lunch, 1 to 4, ay nagbigay ulit ng brochure, then nag-send lang away sa mga tao, and yun, sa bawat bayan ay nagbigay na kami. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayong natapos na ang preserbasyon ng ating journal, dadako na tayo sa tanungan at sagutan. Dito, magbabahagi kayo ng inyong mga natutunan, naging karanasan at iba't iba pa. Para sa unang tanong, ano ang inyong natutunan mula sa ginawa ninyong proyekto para makatulong sa inyong komunidad? Yes, Nicole? So, bigyan ko sa tuloy, ano ang natutunan ko mula sa mga ginawa kong proyekto para makatulong sa aking komunidad. So, dahil dun sa proyekto na nagawa namin, doon ko nalaman na ay hindi pala sila aware dun sa mga karapatan at tungkulin nila. So, ang ginawa ko, dun since kami naman ay may brochure, in-explain ko, ito po yung mga karapatan na kaya pag-feel ko yung daya, ibigay ka ba daya? So, dapat lumaban kayo, ipag na ba ng karapatan? So, Maganda yun, na-explain talaga natin kung ano yung gusto nating iparating sa kanila. Sino pa? Para sa unang tanong, yes, Ninya. Doon po sa ginawa naming proyekto, nagkaroon po ako doon ng parang sense of responsibility na dahil nagkaroon po ako ng kaalaman sa consumer education, parang naging responsible po ako na ipaalam din po yun sa ibang mga kabataan para po hindi po agad sila maloloko, alam po nila yung karapatan at tungkulin nila po bilang mamimili. Ayan, bilang grade 9 pa lamang, alamin na natin kung ano yung responsibilidad natin hindi lamang bilang isang mag-aaral, kundi bilang isang mamamayan rin sa ating lipunan. Para sa pangalawang katanungan, ano ang naramdaman mo o nararamdaman mo mula sa ginawang proyekto para makatulong sa inyong komunidad? Yes, Risa! Ma'am, ang naramdaman ko po sa ginawa naming proyekto ay masaya po. Kasi po ay bukod sa may natutunan kami mismo dun sa ginawa namin, ay nakatulong pa kami sa iba para magkaroon sila ng awareness at kaalaman tungkol din sa pag-ibig. Yes, Kesha, may gusto kang itanda? So, naramdaman ko din yung masaya at the same time ay mapagod kasi bigay kami nito. Pero masaya kami na nakatulong at may natutunan yung aming binigyan. Yun lang. Napagod din ko siya. Rumuel, ano naman ang naramdaman mo o nararamdaman mo? I feel fulfilled. Kasi nagkameron ako ng purpose bilang isang mag-aaral na hindi lang ako mag-aaral. Meron akong extension of duty sa community. At dahil dito sa service learning na ito, parang na-fulfilled yung aking purpose, parang nahanap ko yung sarili ko. Thank you. May sense of fulfillment talaga. Mula sa sinabi ni Kesha na kahit mapagod, ay nandun yung pakiramdam na makakatulong ka. Para sa pangatlong katanungan, habang ginagawa ninyo ang proyekto, ano ang napansin ninyo o mga naging obserbasyon ninyo sa inyong target audience? Yes, Gigi? So, yung iba po ay hindi interesado, pero meron pong interesado dahil hindi ba po nagbibigay ng mga brochure ganyan, yung iba po inaiwas, ano yan, ganyan, inalagpasan talaga kasi ayaw nila na makatulungan nito, ayaw nila na magkaroon pa sila ng mga papel-papel, kasi di ba ang tingin nila sa brochure, parang papel lang talaga, oo, parang wala silang pakialam, parang wala silang pakialam, kung ano ba talaga yung content ng papel na yun. Marie, kung ikaw ay nakaranas din ng gano'ng kay Gigi na naiwas doon sa brochure, ano ang agawin mo? Since may kagustuhan ka na ibahagi yung kaalaman mo, paano gano'n na naiwas sa iyo yung mga tao? Para
kapag ganun po yung pangyayari, ina-approach ko pa rin po sila ng maayos, kasi pinapaliwanag ko po sa kanila na mahalaga po yung binibigay ko, hindi lang naman po ito para sa akin, kundi para din sa kanila, para, kumbaga, hindi lang ako yung aware, pati sila, aware sila sa kung ano ba yung nakalagay doon sa pinamimigay namin. Ayan. Mabuti naman at hindi ka sumuko na sila ay i-approach. Para sa ating pang-apat na katanungan, ano sa inyong palagay ang magiging epekto ng napulot nilang mga kaalaman bilang isang mamimili mula sa ginawa ninyong proyekto? Yes, May? Sa pamamagitan ng mga ginawang activity ay para sa akin, naging maganda yung epekto noon kasi mas nagkaroon sila ng kaalaman na ma-apply nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sino pa ang may gustong idagdag? Yes, Lisa? Ang sa akin kaya sa palagay ko kung magiging epekto nito ay kung talagang binasa ng mga binigyan namin yung pagpapalagay. So, ang magiging kalabasan nila, magiging mulat sila, ang magiging wais sila, magiging matalino, mamimili sila pagdating sa kanila, nakakatawa ang mga kumukulit sila sa akin. Ayan, tama. Isa ito sa mga paraan upang maging mulat ang mga kababayan natin or katulad nating mamamayan sa karapatan at tungkulin nila bilang isang mamimili. Para sa lima katanungan bilang isang mag-aaral at isang mamamayan ng inyong komunidad, bakit kaya mahalaga na magsagawa tayo ng ganitong proyekto para sa kanila? Yes, Alonica. Bilang isang mag-aaral at isang mamamayan ng aming komunidad, napakahalaga na magsagawa ng mga ganitong proyekto. Bakit po? Dahil nagiging aware yung mga tao, nagiging educated, nagiging edukado sila sa mga ganitong usapin tulad ng mga tungkulin at karapatan ng isang mamimili. Malaking tulong po itong mga ganitong proyekto dahil magagamit talaga nila ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. Kung may kakayahan tayo na i-educate, i-educate at i-educate natin. Yes? Jensel, may gusto ka bang idagdag? Ma'am, sa akin naman po ay, siyempre po, bilang tayo ay isang mga mag-aaral, Siyempre, tungkulin natin na i-educate din yung mga natutunan natin sa kapwa natin para po aware din sila, talab din po nila yung mga tungkulin at karapatan ng isang mamimili. Okay. Maliban sa inyong ginawa, sa paanong paraan pag gusto mong ibahagi ang inyong mga natutunan sa ibang mamamayan sa iyong komunidad? Yes, Gigi? Ano na? Wait lang. Maliban sa inyong ginawa, sinigol kasi nagsusus ako. Maliban sa inyong ginawa, sa panong paraan pa gusto mong ibahagi ang inyong mga natutunan sa ibang mamamayan sa iyong komunidad. So, pamamagitan ng sa pagkwento, hindi naman laging sa, kunwari, gabigay ka pa ng brochure, ganyan. Sa maliit na parang katulad ng pagkwento mo sa kanya, na-enlighten mo yung tao, nakakapagpamulat ka kung ano ba talaga yung tamang gawin at di dapat tamang gawin ng isang mabuting mamamayan. Okay. Shirley, may gusto kang idagdag? Yes, ma'am, may gusto pa po akong idagdag. Kasi po ngayong sa generation po ngayon, eh, hindi na po masyado nagtutok ang mga estudyante sa mga papel, mga lapis, ganyan. Kaya mas gugustuhin ko po na ibigay yung paraan ko po na makatulong sa kanila sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media, sa Facebook, maging sa Twitter, kahit sa anong social media po. Kasi po, alam po natin sa panahon ngayon na mas tutok ang mga kabataan sa social media. Ayan, si Shirley ay aware kung ano ang kaganapan sa ating lipunan ngayon. Para sa pangpitong katanungan, paano mo masasabi na ikaw mismo bilang isang mag-aaral at bilang isang mamamayan na isang matalinong mamimili? Yes, Marie? Masasabi ko na isa akong matalinong mamimili kasi hindi agad ako nagpapadala dun sa mga, halimbawa sa mga advertisement or di kaya dun sa, bawa sa Shopee, hindi agad ako nagpapadala na ay maganda daw yung product na yun. Nagre-reviews muna ako ng mga nakabili na para hindi ako mabibiktima ng halimbawa yung mga budol-budol ganyan. Yes, Mars? May gusto kang idagdag? ako naman ay, pag sinabi kasi isang matalinong mamimili, ay talagang dapat ay ikaw mismo sa sarili mo, naisasap ang buhay mo, alam mo yung karapatan mo bilang isang mamimili, at alam mo yung mga tungkulin mo na dapat mo pagpapalan bilang isang mamimili. Ayan, tama. Paano mo naman napoproteksyonan ang karapatan mo at karapatan ng ibang tao
tao bilang mamimili? Yes, May! So, ang una, dapat kailangan proteksyonan yung karapatan mo. Dapat alam mo muna yung karapatan mo. Magsisimula sa sarili mo. Kapag nagsimula na sa sarili mo, pwede mo lang ibahagi sa ibang tao yung karapatan na nalalaman mo. In that way, makakapagbigay ka ng awareness sa ibang tao at na-apply mo din sa sarili mo. Yes. Christina, may gusto ka bang idagdag? Siguro ang ano ko dito ay paano mo po proteksyon ng karapatan mo sa karapatan ng ibang tao bilang mamimili. Dapat ay ibahagi mo kung ano nalalaman mo. Huwag tayong maging madamot sa kaalaman. Huwag tayong selfish kung ano lang yung alam natin. Hindi pagkat alam natin ay alam mo mali pala or hindi na-practice niyo yung ganung gawain na yun. Natin mo na lang. Dapat ay sabihin mo yung mali yan. Dapat ganito ka. Dapat aware ka. Kasi hindi sapat yung tignan mo lang pero wala kang ginawang action. No, ayan, may words of wisdom galing kay Tina. Huwag natin ipagdamot kung ano man yung kaalaman natin. Para sa pangalawa, sa huling katanungan, ano naman ang iyong naging refleksyon sa ginawa ninyong proyekto? Yes, Levi? Para po sa akin, ang naging reflection ko po sa ginawa namin proyekto ay bilang mga mag-aaral ay nagkaroon kami ng pagkakaisa. Siyempre, unang-una bilang grupo, nagkaroon kami ng pagkakaisa at lalo't higit ay noong naisagawa na namin dito sa komunidad ay nagkaroon ng aral sa amin na masaya na makatulong sa ibang tao. Yan, at tandaan natin na ang service learning ay isang collaborative effort. Para sa ating huling katanungan, ano ang mahalaga at bagong aral na napulot mo mula sa ginawa ninyong proyekto, Mr. Luto? Ang bagong aral na napulot ko, which is mahalaga naman talaga, ay yun nga, may extension nga yung ating duties, hindi lang sa schools, na hindi ka lang individual na magasti kung ano na, for example, mag-aral lang talaga yung duty mo. May extension of duties talaga na malabas ka in the real world. Kasi itong service learning na ito, ina-prepare din tayo kung ano yung totoong laban sa buhay. At para handa kita. Ayan, palakpakan natin ang iyong mahalaga na ang ating natutunan dito sa apat na sulok ng silid-aralan ay ilabas natin, ibahagi natin, at itry natin tumulong sa maliit o malaki mang paraan kasi kayo bilang baitang siyang pa lamang ay malaki na yung may itulong. So dito na nagtatapos ang ating mahaba, makabuluhan at malalim na talakayan tungkol sa karapatan at tungkulin bilang isang mamimili. Mula sa talakayan, kasunod ng pagbibigay